So dahil sa eksenang yan, marami ako napabayaan. Kukwento ko sa inyo lahat, ilang beses tinahi. Yung eksenang nabutas yung dito ko, din kala ko matitigok na ako, no? Buti andyan yung anak ko, ginising ko, tumawag ng tulong. Nahihilo na ako. Bumukay Guys, mga sa sugat. mga nag-aabang sa mga ginagawa nating content tungkol sa pagbili ng mga foreclosed na bahay, tas papaupa, ibibenta, bibili ulit. May matinding nangyari ng nakaraan na sobrang kina-stress natin kaya nawala tayo, no? Hindi pa tayo okay dahil hindi talaga okay nangyari sa akin at hanggang ngayon medyo malaking impact yung ginawa nating desisyon ng pagpapa-opera last year na naging negative ang mga eksena ngayong taon na ito. Okay? Sa update ng bahay, yung isa nating nakuha, kwento ko mabilis, no? Nung nakuha natin yung bahay, nagsabi tayo sa kanila na nakuha natin yung bahay through bangko, foreclose. And then, nakipaglaban yung kapatid, doon nakatira, doon sa katabi mismo nakuha natin property. Ang sabi, hindi daw tayo pwedeng basta-basta bumibili ng ganyan, dapat tanong-tanong daw tayo sa kanila. So, medyo mataas yung boses, kasama ko yung mother ko, tsaka yung kaibigan ko, si Ate Con. Ang sabi ko lang is, hindi naman pwedeng porket may nakatira ay hindi mo pwedeng bilhin. Dapat sa bangko kayo nakikipag-usap at hindi sa akin. Bangko ang kausapin ninyo na bakit ipinost ang address ninyo na napakatagal na. No? Medyo masakit siya sa ulo dahil after nun, bumalik yung pamilya doon sa mismong bahay. Then, nakipagkasundo. Ang gusto nila actually mangyari is babayaran ako ng 2,000 a month. So, kahit sa ang computation po ay hindi na talaga uubra yon. Pumayag na lang ako na magbigay ng ilang months. Tingin ko nasa kulang-kulang 1 taon ang naibigay ko sa kanilang palugit, no? Ngayon, ang offer ko sa kanila is 20,000 para pang upa, or uwi ng probinsya, or panlipat. 20,000 lang talaga ang kaya kong ibigay. Pakonsuelo. Okay? So, nung pumayag sila doon, after ng mga ilang buwan, nagbago ang isip na naman. Sa pagbabago ng isip, may papakausap daw siyang attorney. So, pinakausap dun kay Ate Con. Sabi ng attorney, next day na Ate Con, na ganito yung nangyari, ganyan-ganyan. So, naintindihan naman ng eming attorney. At hindi ako naniniwalang may attorney. At kung may attorney man, dapat mas maintindihan nila na may paliwanag sa kanilang attorney, no, na nabili ko yung bahay. Bakit ako hindi naniniwala? Since 1996, huling nagbayad ng amilyar. Binayaran ko lahat yon. Walang tubig. Ang patubig sa subdivision na yon ay umaabot ng 30K. And then, nung magkakabayaran na, umatras ulit sila. Sabi nila, ilalaban daw nila, ganyan-ganyan. Ngayon, medyo nauntog ata sila, natauhan sila. Sabi ko, since pabago-bago kayo ng isip, 10,000 lang bibigay ko. Kasi galit rin ako eh. Hindi ko sila makausap ng personal eh. Na parang ano ba, ang gulo ng isip nyo. Dapat nga hindi na ako magbibigay eh. O 10,000 na lang. Kapag nagbago pa ulit ang isip ninyo, wala na kayong makukuha. Magkortihan na lang tayo. So ganun nangyari dun sa masakit na ulo property. Ang pinakamasakit sa ulo na nangyari dyan sa property yan. Property number 5 to ha. Ang pinakamasakit dyan ay sinisingil ako ng clubhouse ng monthly due na simula tumira sila na hindi nakapagbayad. At ang total noon ay 15,000. Diba? Ang sakit. Parang amilyar. 1990s pa. Tapos ako pa pagbabayarin na hindi ko naman ginamit. So nag-research ako. Ang mga subdivision pala ay hawak ng DSUD. Ito ay departamento ng gobyerno na humahawak sa mga patakaran, mga rules ng mga subdivision sa buong Pilipinas, DSUD. Ngayon, nag-email ako sa kanila at nag-response naman sila sa akin. Sinabi ko yung hinanaing ko. Sabi nila sa akin, sa article daw ng DSUD, ng batas ng Pilipinas, ay hindi mo kinakailangan magbayad sa monthly due na hindi ikaw ang gumamit unless meron kayong pagkakasunduan na written. So wala kaming ganung pagkakasunduan. Hindi ko dapat siya bayaran.
So, anong gagawin ko ngayon? Lulunukin ko na lang ba na bayaran? Eh, hindi naman. Stress nga ako ngayon, no? Oh my God. So, masakit siya sa ulo. By the way, nakikipagpuksaan tayo, nakikipagdigmaan tayo sa crisis ngayon. Dahil sa nangyari sa ating operasyon, ido-document ko ang nangyaring operasyon sa akin last year, October 2025. At ano naging impact sa akin sa ngayon, anong mga nawala, anong mga napabayaan ko. Yung mga pinagkukuha natin sa mga credit cards natin, ang content naman talaga natin ay utang and then investment, no, sa mga credit cards. So dahil sa operasyon na yan, na hanggang ngayon, iniinda ko pa. Tignan yung kilay ko, hindi ko natataas yung kabila, oh. Tapos may ringing pa ako sa tenga ko hanggang ngayon. 8 months na, doc. 8 months na, doc. Ido-document ko to. At hingi ako ng mga tulong sa mga na kailangan ko malaman kung ako bang may pagkakamali, doc. Na hanggang ngayon hindi ako nakakatulog, oh. Kasi imagine ninyo, ha. Alas 8 na ng umaga, gising na gising pa rin ako. Dahil gada hihiga ako, may ringing ako naririnig sa tenga ko, doc. Okay? So dahil sa eksenang yan, marami ako napabayaan. Kukwento ko sa inyo lahat, ilang beses tinahi. Yung eksenang nabutas yung dito ko, din kala ko matitigok na ako, no? Buti andyan yung anak ko, ginising ko, tumawag ng tulong. Nahihilo na ako. Bumuka yung mga sugat ko, may mga ano mga lumabas din sa temporal lip na yan, punyetang temporal lip na yan. No? Yung ringing ko, kilay ko hindi ko maigalaw, hindi ako makapag-makeup, doc ko. So, i-document ko lahat yan. Malinaw na malinaw, malinis. Walang halong dagdag. Hingin ko mga payo ng mga attorney, mga doktor, lalo ng mga ENT, at yung mga kaibigan natin na nagpapa-opera din. Okay? So, anong nangyari sa akin is, nalugmok ako. Napabayaan natin ng pautang dahil mas kailangan natin unahin ng health. Ang CT scan, ang pagpunta sa probinsya, agad bumubuka ang tahi. Ang pagpakonsulta sa ibang doktor para matapos na yan kasi wala ka ng tiwala sa dati mong doktor. No? Ang palaging pagpapacheck up kasi na high blood ka sa init ng ulo mo, yung anxiety ko lagi lumalabas. Nasimot ako. Napabayaan ng pautang. Etong monthly due ng isa na pwede ako makapag-discountan or dapat mabayaran na para lumalaga na yung paupa, hindi ko na napagawa. At yung mga tax sa mga bahay ngayon, mga nagdadatingan pa. Ang tindahan nagsara. Doc. No? Ang mga credit cards ay malala na ang mga warning sa akin. So meron naman akong mga plano. Hindi naman tayo nauubusan ng plano, no? Meron tayong mga bahay na hinintay lang natin yung expiration para matransfer sa atin and then maibenta. At yun rin naman talaga ang purpose ko nung una pa lang, doon sa 2 bahay na property na mataas ang value na nabili natin para ipambayad ng credit card para wala tayong utang. Pero masyadong, ang problema lang, since nakaplano siya na ganun ang gagawin para yung 2 property is pambayad ng mga credit cards and then the rest of the property is gumagana na paupa. Naudlot lahat. Yung mga bangko, araw-araw tumatawag, hindi ko na nasasagot. Hinihintay ko na siguro kasuhan ako ng small claims talaga, no? Pero may mga aral sa mga nangyari ngayon. Sa ako na sa inyo ikukwento. Katulad ng mga amnesty, may mga ganyang offer. So, kung bakit rin na hindi ko na pinagpatuloy yung pagbabayad sa mga bangko kasi bukod sa iniisip ko tong mga opera, yung mga sugat, yung mga nararamdaman ko, yung impact na nangyari last year gawa ng operasyon, etong mga amilyar, mga tax dumarating, tapos sumasabay pa itong mga bangko. Na aminado man ako may utang ako, pero may plano ako dyan at maganda, malinis. At sa nangyari sa akin, doc, may plano din ako. Pero siguro this week, ilalabas ko yung kabuuang kwento sa operasyon na nangyari. At ano naging impact nito sa akin. At bakit hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko na nagpa-opera pa ako noong October 2025.